Kamusta mga katotoo? Alam nyo ba na hanggang ngayon ang misteryo ng 34 na nawawalang sabungero mula 2021 hanggang 2022 ay hindi pa rin lubos na nalulutas. Pero nitong 2025, may mga bagong revelasyon na magpapalala ng usapan mula sa mga buto sa ilalim ng Taal Lake hanggang sa mga akusasyon laban sa mga bigating personalidad. Ano ang katotohanan at bakit parang may mga nagtatago ng sikreto? Kami si #WalkWithLan at ito ang katotohanan with #WalkWithLan. Ang layunin natin, ibalik ang hustisya sa usapan at bigyang nanlinaw ang mga kontrobersyal na issue sa Pilipinas. Ngayon tatalakayin natin ang pinakabagong update sa nawawalang sabungero case, isa sa mga pinakamalaking political mysteries sa bansa. At oo may mga pangalan na babanggitin tayo na siguradong magpapataas ng kilay nyo. Bago natin simulan, mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai, at sa lahat ng OFWs mula Saudi Arabia hanggang Singapore, hit that subscribe button. Layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment, i-share. At kung gusto nyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks please. Ang suporta nyo ang nagbibigay buhay sa mga ganitong kwento. Ngayon pag-usapan natin ang nawawalang sabungero. Mula April 2021 hanggang January 2022, 34 na sabungero, mga mahilig sa sabong, ang biglang naglaho sa Luzon, lalo na sa Laguna, Batangas at Bulacan. Pero nitong June 2025, isang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o Totoy ang nagbigay ng nakakagimbal na impormasyon. Ang mga sabungero ay posibleng pinatay at itinapon sa Taal Lake. Talaga naman, no? At may mga malalaking pangalan tulad ni Atong Ang at Gretchen Barreto na nadadawit. Pero teka, may mas malalim pa rito corruption, isabong at posibleng koneksyon sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ano ang totoo at bakit hanggang ngayon parang may mga hadlang sa hustisya? Okay, mga katotoo simulan natin sa konteksto. Noong 2021 to 2022, 34 na sabungero ang nawala, 19 mula sa Laguna, ang iba sa Batangas, Bulacan, Manila at Rizal. Sila ang tinuturing na backbone ng sabong industry, mga handlers, bettors at maging mga simpleng manonood. Pero bakit sila nawala? Ang sabong lalo ng mga isabong ay hindi lang laro. It's a multi-billion peso industry At kung saan may pera, may power play. Okay, ang unang tsorya, cheating. Sabi ng mga investigador, posibleng nadawit ang mga sabungero sa match fixing o double crossing sa isabong. Pero teka, kung cheating lang, bakit kailangan maglaho? Hindi ba't parang masyadong extreme ang parusa? Dito na pumasok ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, na dating security chief ng Cockpit Arenas. Ayon kay Totoy, ang mga sabungero ay hinuli, sinakal gamit ang tie-wire, killed softly, at itinapon sa Taal Lake kasama ang mga sandbags para hindi lumutang. Ang mga nakakagulat, sabi niya, hindi lang 34 ang pinatay, mahigit 100 daw ang mga biktima. Wow, kakano. Mga katotoo, parang pelikula ito, di ba? Isang malaking sabong arena kung saan ang mga manok ay hindi lang ang natatalo, pati ang mga tao nawawala. Pero seryoso, kung totoo ang sinasabi ni Totoy, ito ay isang malaking cover-up At sino ang may kakayahang magtago ng ganitong klaseng krimen? Kung nagugulat kayo, i-pause muna at i-comment. Ano ang tingin niyo sa Taal Lake claims? Let's get this conversation going. Ngayon pag-usapan natin ang mga pangalan ng lumutang. Una, si Charlie Atong Ang, isang gaming tycoon na may-ari ng Lucky Star Quest, ang operator ng mga sabungan kung saan huling nakita ang ilang sabugero. Sabi ni Totoy, si Ang mastermind at ang kanyang anak daw ang nag-approve ng pera para sa mga butcher, Ay talaga, o mga kumukontrol sa operasyon. Pero si Ang,
deny to the max. Sabi niya, si Totoy ang nag-blackmail sa kanya ng 300 million pesos para hindi siya isali sa kaso. Pangalawa, si Gretchen Barreto, no? Oo, mga katotoo, ang dating aktres ay nadawit din, no? Sabi ni Totoy, alam daw ni Gretchen ang mga nangyari dahil sa koneksyon niya kay Ang. Pero ang abogado ni Gretchen, no, si Attorney Alma Malyonga, sabi, wala siyang kinalaman. So sino ang nagsasabi ng totoo? Si Totoy ba ang whistleblower na hinintay natin? O isa siyang oportunista na gustong magmalaki? At ang pinakamalaking plot twist, ang pulis siya, 15 pulis, kabilang isang lieutenant colonel, ay nasa restrictive custody na dahil sa posibleng involvement. No? Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, ang mga pulis na ito ay posibleng konektado rin sa drug war ng Duterte administration. No? So hindi lang sabungero case ito, no? Parang may mas malalim na sindikato na nagtatago sa likod ng isabong. Mga katotoo, no? Parang teleserye ito, ha? May tycoon, may actress, may pulis. Kulang na lang si FPJ para maging action star. Pero seryoso, kapag pulis pang nadawit, paano tayo nakakasigurong may hustisya, no? So, sa mga nasa Dubai, Riyadh at Toronto, kung may alam kayong konektado sa isabong, i-share sa comment section. At huwag kalimutang i-like at i-share para marating natin ang 100,000 subscribers. Okay, noong June 2025, nagsimulang mag-imbestiga ang gobyerno sa Taal Lake matapos ang revelasyon ni Totoy. Ang Philippine Coast Guard kasama ang PNP at DOJ ay naglungsad ng dive operations noong July 10. At ano ang nakita? Isang sako na may hinintay na buto ng tao. May 10 metro mula sa pampang ng barangay Balakilong, Laurel, Batangas. Pero teka 5 sako na na-recover at hindi pa sigurado kung tao nga ang mga ito. Ang DOJ sa pamumuno ni Secretary Rimulya ay nangakong all-in sila sa kaso. Pero sabi ni Rimulya, maaring 6 na buwan pa ang kailangan para ma-fully search ang Taal Lake ng 234 square kilometers ang laki at may lalim na 198 meters. At ang mas nakakagimbal, sabi ni Totoy, hindi lang sa bungero ang itinapon doon, pati mga drug lords. Okay, sa isang banda, commendable ang effort ng gobyerno. Ang PCG ay nag-deploy ng 49 divers, kabilang ang 36 technical wreck divers. At humingi pa ng tulong sa Japan para sa equipment. Pero sa kabilang banda, 4 na taon bago nila seryosohing simulan ito. At bakit parang may mga hadlang tulad ng sinabi ni Rimulya ng mastermind ay may pera para ma-infiltrate kahit ang judiciary. Okay so mga katotoo, 4 na taon bago nila naisipang mag-dive sa Taal Lake, parang ang tagal ng loading ng hustisya, no? Pero seryoso, kung totoo ang mga buto, ito ang simula ng closure para sa mga pamilya. So, sa mga nasa Hong Kong, Sydney at Vancouver, kung gusto nyong suportahan ang aming research, magpadala ng super thanks please at isubscribe na para sa mas maraming ganitong kwento. Ang isabong ay hindi lang laro. Ito ay isang industriyang kumikita ng bilyon-bilyon. Noong 2022 sinabi ni dating Pangulong Duterte na 640 million pesos kada buwan ang kita ng gobyerno, no? Mula rito, pero hindi niya agad ipinatigil ito kahit na lumalabas ang mga nawawalang sabungero. Sabi niya, hindi daw kasalanan ng isabong management kundi ng bad actors. Pero noong May 2022, ipinatigil niya rin ito dahil sa social cost. So ang tanong, sino ang mga bad actors? At bakit parang may mga proteksyon ang isabong noon? Sabi ni Senator Ronald De La Rosa, ang mga sabungero ay presumed dead na dahil walang natagpo ang labi. Pero ang mas nakakapagtaka, ang mga pulis na nadawit ay posibleng konektado rin sa drug war. So may mas malaking sindikato ba na nagtatago sa likod ng sabong? Okay, mga katotoo, parang ang isabong isang malaking kasino kung saan ang mga manok ay hindi lang ang natatalo, no? Pati ang buhay ng mga sabungero, no? At si Duterte habang kumikita ang gobyerno, parang sinabi niya, chill lang guys, it's just business. So anong tingin niyo sa isabong? Hustisya ba ang sagot o mas malalim ang reforma? Comment down below
at i-share sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Doha at London. Okay, ang pinakamasakit sa kwentong ito, ang mga pamilya, no? Si Charlene Lasco, kapatid ng nawawalang si Ricardo Lasco, sinabi na ang tanging gusto nila ay ilibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Carmen Malaca, no, ina ng isa pang sabungero, umiyak nang sabihin ni Totoy na wala ng pag-asa. Pero sa kabila ng sakit, sila pa rin ang lumalaban. Nagsampa ng kaso laban sa 12 pulis noong July 14, 2025. Ang DOJ sa pamumuno ni Rimulya ay nangakong hindi nila pababayaan ang kaso. Pero ang tanong, kaya ba talagang bigyan ng hustisya ang mga pamilya kung ang mastermind ay may pera at impluensya? Kaya mga katotoo, ang mga pamilya ang tunay na bayani dito. Habang ang mga big bosses ay busy sa pag-deny, ang mga nanay at kapatid ang lumalaban para sa katotohanan. Parang sa teleserye, di ba? Sila ang underdog na hinintay natin. Sa mga nasa Cebu, Makati, New York, suportahan natin ang laban ng mga pamilya. I-share ang video na ito at mag-comment ng hustisya para sa sabungero. So anong susunod? Ang DOJ ay patuloy na naghihintay ng forensic results ng mga buto. Pero sabi ni Rimulya, mahirap ang search dahil sa laki at lalim ng Taal Lake na isang volcanic crater din. At ang mas malaking hamon, ang impluensya ng mga nadadawit. Sabi ni Rimulya, ang mastermind ay may pera para ma-infiltrate kahit ang korte. Pero may pag-asa pa rin. Ang mga pamilya kasama ni Totoy ay hindi tumitigil. At ang suporta ng publiko, lalo na ang mga OFW sa Dubai, Singapore at Canada, ay mahalaga para panatilihing buhay ang usapan. Mga katotoo, parang ang hustisya ay isang manok sa sabungan. Kailangang lumaban ng gusto para manalo. Pero seryoso, kung hindi natin iingay ito, baka mailibing na lang ulit sa Taal Lake ang katotohanan. Sa mga nasa Jeddah, Sydney at Manila, isubscribe na at magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Okay, mga katotoo, ang nawawalang sabungero case ay hindi lang tungkol sa 34 na nawala. Ito ay tungkol sa korupsyon, kampangyarihan at ang laban para sa hustisya. Mula sa revelasyon ni Totoy tungkol sa Taal Lake hanggang sa mga akusasyon laban kina Atong Ang at Gretchen Barreto. Malinaw na may mas malalim na kwento dito. Ang mga pamilya ay patuloy na lumalaban. At ang gobyerno ay nangakong all-in sila, no? Pero ang tanong, kaya ba talagang maibigay ang hustisya o mananatili itong misteryo? O kaya naman mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai at sa lahat ng sulok ng mundo, tulungan natin ang mga pamilya. Hit that subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment, i-share at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming misyon na ilabas ang katotohanan. Sa mga OFW sa Saudi Arabia, Japan at UK, kayo ang aming inspirasyon. I-comment ang hustisya para sa sabungero. At sabihin sa amin kung anong issue ang gusto nyong talakayin next time around. So hanggang sa susunod mga katotoo, manatiling mapanuri, mapagmatsyag, at laging hanapin ang katotohanan. This is #WalkWithLang. Signing off at mabuhay ang Pilipinas.